Ngayong araw nga, dahil wala akong magawa, namitas muna ako ng mga bulaklak na pwede nang pitasin. Sino ba dito ang hindi pa nakakita na ang bulaklak na hindi pa namumukadkad ay pinitas na? Dito lang yan sa aking pinagtatrabahuan. Iba kasi yung bulaklak nila dito, pipitasin na kahit hindi pa namumulaklak. Yung tipong pwede mo na siyang kunin kahit hindi pa naman naglaglagan yung mga takip niya. Ito kasing bulak na to, sobrang bango niya, kaya naman kinuha na lang talaga namin at nilagay namin sa kung saan saan. At ayun na nga, madami nga pala ditong iba't ibang mga bulaklak, kaya naman binidyohan ko na lang talaga kasi sobrang ganda. May iba-iba ding klase, pero pareho lang po yung puno niya, kaya naman mapapasabi ka na lang talaga na sana all. At ayun na nga, dumating na nga yung driver namin dito, kaya naman binuksan ko, tapos bumalik agad ako dito sa aking ginagawa. Ito palang nakikita nyo ngayon na may bunga, ay bunga po yun ng mulberry. Maliliit lang po siya tignan, kasi maliit naman yung puno niya, kaya naman maliit talaga tignan. At ito na nga, madami nga ditong talong na itinanim ng aking kasama dito at may bunga na Hindi rin. pa pala ako tapos sa pangunguha ng bulaklak, kaya naman Dito banda kumuha ako ng ilan-ilan kasi hindi pa kasi season nila, kaya naman konti lang po yung aking kinuha. Ito naman ay atis. At ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito, basta tinanim yan ng amo ko dito. Tapos dito naman banda, may mga oregano, tapos sibuyas, at may talong din. Halo-halo na kasi dito ang mga tanim. Kasi nga mahilig silang magtanim, kaya naman halo-halo na lang talaga. Dito nga pala banda sa may talong, binunot na ni Ate Joy yung mga kamuti tops kasi parami ng parami na sila. Tapos wala pang bunga. Kaya yun, binunot na lang talaga namin kanina para naman wala nang sagabal. At ito pala yung mga ibang mga bulaklak ni ma'am dito. Ang nagtanim talaga dito at nakatuka na magtanim ay yung kasama ko. Kaya tignan nyo naman hanggang dulo. Napakalawak talaga dito at madami ding mga tanim. At dito nga banda, may limonsito si sobrang liit talaga kasi palagi yang tinutupihan ni At mama. pagkatapos ko nga mamitas, nilagay ko lang dyan, tapos kumain ako ng aking snack. Snack ko ngayon ay saging. Nagluto kasi yung kasama ko dito ng saging, kaya naman kumain na lang talaga ako. Nang oras na to ay bandang 4 na. Kaya naman pagkatapos kong kumain talaga ay papasok na naman ako sa loob ng bahay kasi maglinis na naman ako ng kitchen. Inubos ko muna yung aking kinakain, tapos pumunta na naman ako sa loob ng bahay. At ito ngang isang ero nandito sa aking tabi, pero yung isa nandun sa host. Wala kasing pake yung isang aso, kaya naman bahala kayo binigyan dyan ko sila konti, tapos bumalik na nga ako dito sa pagbibideo. Dito nga banda ay may oregano, tapos yung binidyohan ko kanina, hindi ko lang alam kung anong pangalan doon, nakalimutan ko. Yung oregano talaga dito ay malabo, kaya naman hinayaan na lang talaga namin. Si ma'am lang kasi ang kukuha niyan, kasi si ma'am lang naman yung magluto. Ipanghalo kasi yan ni ma'am ng chicken, yung ituturbo ganon, doon niya ihahalo. At ang sunod ko naman ginawa ay may gumamila nga pala sila dito. Inamoy-amoy ko muna kung mabango na ba, pero pag amoy ko hindi pa masyado kasi maliit pa, hindi pa siya namumukadkad. At ito nga pala yung magic berry. Yung tipong kapag kumakain ka ng mga maaasim na mga pagkain na prutas, mawawala talaga yung asim as in. Hindi nga lang siya namunga kasi hindi pa season. Sabi nga nila ay summer daw yan mamumunga. Kaya ngayon hindi naman summer, kaya naman walang bunga. Paminsan-minsan lang, pagtingin namin, nangahulog na sila. Kaya ayun, pinupulot na lang namin tapos kinain. Fast forward nga tayo at ito, namigay na nga ako ng dog food ng aking mga alaga. At ito nga si Lexie, hindi makahintay, kinain na niya, tapos hinapak ko kasi kapag ako nagbibigay sa kanila, kailangan sabay silang para dalawa. Naman walang inggitan ba. Pero kahit anong gawin ko, tignan nyo naman sila. Parang wala giusap ba, gitulon lang diretso. Agoy. At matapos nga ako mamigay ng pagkain ng aking mga alaga, at ito ipasok ko sana sa loob ng bahay. Kasi nga baka naman may paglalagyan ako doon. Pero pagpasok ko nga at pagtingin ko, may inilagay na pala si ma'am ng gumamila. Kaya naman ang ginawa ko na lang talaga ay bumalik ako, tapos doon ko na lang nilagay sa aking kwarto. At nilinis ko na nga yung paglalagyan kasi lalagyan ko na naman ulit ng bulaklak. May sili nga pala kami dito, pero yung isang sili ay malapit nang mamatay. Kasi nga nung nakaraan ay mainit talaga, kaya naman malapit na talagang mamatay yung sili. Buti na lang may isang tumubo at ayun na nga, pakuha-kuha na lang kami doon. Hindi na kailangan bumili sa palengke. Dito na lang, may sarili naman, dito na lang kukuha. At makalipas nga ng ilang minuto, tinawag ko po si Lexie at si Tupi at agad naman silang lumapit. Una ngang lumapit si Lexie kasi palagi yang sumusunod sa akin. Hindi talaga nawawala si Lexie sa aking tabi. Kasi nga kapag minamahal mo yung mga aso, mamahalin ka rin nila. Hindi kagaya ng iba
ka dyan, iiwan ka lang ng walang paalam. Nakahugot diba? na naman yung inyong kuya. Asas kuya! At ayun na nga, wala na nga ako magawa, kaya naman nagsayo-sayo na lang talaga ako. At tignan nyo naman si Lexie. Gusto talaga niyang laruin ko. O diba, tignan nyo naman. Masama maglaro si Lexie kasi maninood ba o tanawa ra gina ninyo. Mahimo man sa tadanig bayot. I for the go.